Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sigurado ako na marami sa atin ang alam kung anong klase ng patalim ito. Kilala ito lalong-lalo na ng mga Batanggenyo. Ito ay tinatawag na balisong. Isang popular na uri ng patalim sa ating bansa. Maraming mga tao ngayon sa kasalukuyan ang nahuhumaling sa paggamit nito. Bukod sa proteksyon sa sarili at gamit sa ibang mga paraan, ang ilan ay bihasa din sa paggawa ng tricks at pagpapasikat gamit ang balisong. Subalit saan nga ba nagmula ang balisong ng Pilipinas? Ang ating bansa nga ba ang orihinal na unang gumawa ng patalim na ito? Isa lang din ba ito sa impluensya ng mga mananakop noon? Ano nga ba ang totoong pinagmulan ng balisong? Ang balisong ay isang uri ng patalim na maaaring itiklop ang hawakan upang takpan ng talim. Hindi tiyak ang pinanggalingan ng salitang balisong, ngunit sinasabing hango ang pangalan nito mula sa mga salitang baling sungay dahil sa ang unang materyales na ginamit sa paggawa nito ay sungay ng kalabaw o usa. Madali itong ilabas sapagkat maaaring isang kamay lamang ang gamitin. Kilala rin ito sa tawag na Batangas knife dahil ang ganitong kutsilyo ay kadalasan sa lalawigan ng Batangas nagmumula. Tinawag naman itong butterfly knife sa Ingles dahil nagmumukhang pakpak ng paru-paro ang mga hawakan nito kapag binuka. Fan knife naman ang isa pang tawag sa Ingles dahil parang nagbubukas ng pamaypay ang gumagamit nito. Bukod dito, ang balisong ay madalas ding tinatawag na 29. Ang 29 ay salitang Espanyol na 29 sa Ingles o 29. Ito kasi ang eksaktong sukat ng isang balisong kung bubuksan ito, 29 cm. Naimbento ang balisong dahil sa mga sitwasyong hindi maaaring gamitin ng dalawang kamay ng individual para mailabas ang patalim mula sa kaluban nito. Halimbawa ay ang manggagawang nasa mataas na lugar gaya ng punong kahoy, nakakapit sa isang bagay at nangangailangang gumamit ng kutsilyo. Bukod pa rito, ginagamit na rin ang balisong bilang isang uri ng sining at paraan ng pagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas ng paraan ng paggamit nitong tinatawag na fanning at flipping. Sa kabilang banda, labag sa batas ang pagkakaroon ng balisong sa mga bansang tulad ng Netherlands, Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand at Germany. Maging sa Pilipinas, hindi na rin pinahihintulutang magdala ang sino man ng balisong sa mga syudad, maliban na lamang kung kailangan sa trabahong gaya ng tagatabas ng damo, nagtitinda ng prutas, gulay at karne o nagtuturo ng martial arts. Kailangan ding ipakita ang kakayahan sa paggamit nito sa mga trabahong nabanggit upang mabigyan ng kaukulang permiso. Ang balisong o butterfly knife ay may napakayamang kasaysayan at pinagmulan. Sa likod nito ay ang intriga din kung saan nga ba talaga ito nagmula dahil hindi sigurado ang marami kung saan talaga ito nanggaling. May mga iba't ibang kwento ng tunay nitong pinanggalingan. Madalas na pinagbabasehan ng mga historiador, ang pinanggalingan ng balisong ay nakatala sa mga aklat ng kasaysayan. Subalit may ilan ding naniniwala sa malaalamat nitong pinagmulan. Ang dalawang bansang maaaring sagana sa patalim na ito ay ang Pilipinas at ang France na may kani-kanya ding pinagmulan at kasaysayan. Ang Pilipinas ay madalas na siyang sentro ng atensyon kung pag-uusapan ng tungkol sa butterfly knife o mas kilala ng mga Pilipino bilang balisong. Ayon sa mga kwento, maaaring nagsimula pa ang pagkakagawa ng balisong sa Pilipinas noon pang 800 AD. Ang klase ng patalim na ito ay maaaring buksan ng mabilisan gamit lamang isang kamay at marahil isa din itong gamit noon sa pangdigma. Maraming mga tao ang meron nito mula pa noon upang kanilang pangprotekta sa sarili at gamit sa iba't ibang paraan. Ang tradisyon ng balisong na nasa isang siglo na sa Pilipinas ay buhay na buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi mabilang ng mga tindahan at bilihan ng mga ito ang nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa Batangas kung saan dito nagmumula ang malaking bilang nito na inaangkat pa ng ibang mga bansa. Sa Taal, Batangas din mas nakilala ang patalim na ito, partikular na sa bayan ng Balisong. Dito pinaniniwala ang nagsimulang gawin ng naturang patalim, kaya naman ito na din ang naging pangalan ng lugar. Ang lugar na ito din ay ang pinaniniwalaan ng ilan na tunay na pinagmulan ng Balisong.
Subalit isa pa sa mga pinaniniwalaang pinanggalingan ng balisong ay inimbento umano ito sa France sa pagitan ng 1500 hanggang 1700. Ang dahilan umano ng pagkakagawa nito ay dahil sa tinatawag nilang paille d'oreille na nangangahulugang paa ng hari. Ito ay isang klase ng kagamitang panukat noong mga 1700. Ang paille d'oreille ay malaki ang pagkakahawig sa butterfly knife o mas kilala ng mga Pilipino na balisong. Ang gamit na ito, ayon sa mga nakakita nito, ay may mga linya ng panukat sa hawakan na naitutupi din kagaya ng balisong ng Pilipinas. Ang paille d'oreille na nga kaya ang ninuno ng ating balisong. Ayon din sa ilang nakatala sa mga aklat ng kasaysayan, noong panahong iyon, ang bansang Espanya ay kilalang malapit at kaalyansa ng mga Pranses. Maaari umanong kinuha ng Espanya ang ideya ng patalim na tinatawag na paille d'oreille mula sa kanila hanggang maidala nila ito sa Pilipinas noong sinakop nila ang ating bansa. Nag-iba lamang umano ito ng konsepto at itsura, subalit ito din ang patalim na kilala sa Pransya. Ang impormasyong ito hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din kinikilalang totoo dahil wala namang matibay na ebidensyang makapagpapatunay dito. Ayon din sa mga Pranses, ang butterfly knife ay mula sa mga bansang Germany at England na kung saan ilan sa mga makikitang antigong patalim na ito ay makikita pa ang mga nakaukit na detalye nito noon pang mga 1900. Dahil dito ay nawala ang konsepto na nagmula nga sa Pilipinas ang balisong at sa ating bansa ito orihinal na nagsimula. Pero kagaya pa rin ng nabanggit ko kanina, maaaring ginaya lamang ito sa mga patalim ng Pilipinas noon pang 800 AD. Dahil sa napakapopular ng balisong sa Pilipinas, ipinagpalagay na lamang ng marami na orihinal itong nagmula sa ating bansa. Ang hindi namamatay nitong katanyagan ay nagpasalin-salin na mula pa noon hanggang sa ngayon na malaki din ang tsansang umabot pa ito sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang una ko nang nabanggit na paille d'oreille ng Pransya na malaki ang pagkakahawig sa ating balisong ay naidokumento din ng ilang historiador. Subalit ang kagamitang ito ayon sa mga dokumento ay gamit lamang bilang panukat. Hindi ito ginagamit bilang pang self-defense at lalong hindi ito iwinawasiwas kagaya na lamang ng kung paano ito ginagamit sa Pilipinas ngayon. Maaring malaki ang pagkakahalin tulad nito sa ating balisong dahil sa pisikal nitong itsura, subalit pagdating sa uri nito kung paano ito gamitin ay napakalayong maituturing kumpara sa ating 29, kaya naman napakahirap ding sabihin na ito ang pinagmulan o maaaring pinagayahan ng ating sikat na balisong. Magkagayon pa man, sa kasalukuyan ay hindi na mahalaga para sa mga Pilipino ang totoong pinagmulan ng balisong. Ang mahalaga ngayon ay ang pagiging bantog ng Pilipinas dahil sa patalim na ito. Bukod tanging sa Pilipinas ka lang din makakakita ng mga natatanging disenyo at estilo ng balisong na hindi mo makikita sa ibang mga bansa. Ang balisong ay bahagi na ng ating kultura na kailan may hindi mananakaw o makukuha ng iba.